Takot ka ba sa dilim? Sa isang liblib na baryo, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Pero gabi-gabi, may umiilaw sa loob. Maliit lang, parang lampara. Parang tao lang ang nagbabantay. Isang araw, may dalagang curious, si Lyra. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Mga paandar lang yan para takutin ng mga bata. Sabi pa niya sa barkada niya. Pero isang gabi, 12:30 ng madaling araw, naisipan niya puntahan ang bahay na yun. Solo. Walang flashlight. Wala siyang dalang kahit ano. Para patunayang wala talagang multo. Paglapit niya sa harap ng gate, biglang namatay lahat ng street lights. Total black. Yung klase ng dilim na parang hindi mo na makita ang sarili mong kamay. Narinig niya bigla. Dito ka. Kanina ka pa namin hinihintay. Natigilan si Lyra. Kasi hindi lang isa yung boses. Parang libo. Yung malamig na hangin biglang tumama sa batok niya. Yung hiwagang presensya parang dumampig sa balat niya. Pagpikit niya ng mata saglit at pagdilat niya, nasa loob na siya ng bahay. Hindi niya alam kung paano. Yung liwanag na nakikita niya sa labas, ang lapit na, parang lampara sa gitna ng sala. Pero dun niya napansin, hindi lampara. Ulo, hubad na bungo na may apoy sa loob. At sa paligid, nakatayo ang mga nilalang, mga anino na walang mukha. Pero lahat nakatingin sa kanya. Takot ka ba sa dilim? Sabi ng bungo. Hindi makasigaw si Lyra. Parang may nakasakal sa lalamunan niya. Habang lumalapit ang mga anino, naririnig niya yung libo-libong boses, sabay-sabay na sumisigaw sa utak niya. Dito ka na, kasama ka na namin. Kinabukasan, nakita ng mga pulis yung cellphone ni Lyra sa harap ng lumang bahay. Nakapatay. Pero ang pinaka-nakakatakot, pag-open nila, may huling video. Si Lyra, nakatingin sa camera, nakangiti, at bulong niya, huwag kang pupunta dito kapag gabi, lalo na kapag madilim. Hindi mo gugustuhin makita saan ka dadalhin ng dilim. Hanggang ngayon, walang nakakita kay Lyra. Ang dilim, hindi ka niya hahantingin. Hihintayin ka niya. Ang tanong, takot ka ba sa dilim?